Okay. Daily reading episode 3189, 3190, and 3191. Para ako naduduling sa kodigo ko dito kung pang ilan na ito. Okay, so kukuha tayo dito ng tatlo. Una, there is greatness sa elephant natin. Pangalawa, lizard regeneration. And pangatlo, this is it. Love. Diba? Dear. And that is love. Pero alam mo, maganda na eh. Maganda na siya. Nagsimula siya doon sa elephant. Ibig sabihin, malaki, malawak yung pagmamahal at pag-uunawa mo sa taong nasa circle mo. Ito yung tao na posible asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, 'di ba? Kung sino pa yung nasa family ninyo, lola, lolo mo. Pero yung kung gaano man kalaki ang circle mo, no, at mga pagmamahal mo sa kanila, kay sinasabi dito, kailangan mo pa rin magbago. Siguro kailangan mong i-revise yung iba mong pattern sa buhay. Dahil may mga tao na sa sobra nilang pag-aalala kung paano mapabuti ang sitwasyon ng magulang, ng mga kapatid, ng mga pamangkin, nakakalimutan nila yung sarili nila. Minsan, hindi naman din nila nakalimutan ito, pero wala silang choice kundi unahin sila kaysa sa sarili nila, no? At yung huling baraha is yung pagmamahal. Dahan-dahan sa pagbibigay ng pagmamahal kasi minsan dahil sa sobrang bait mo, sa sobrang lawak ng pagmamahal mo, inaabuso ka, hindi ka na nirerespeto, parang ang baba na ng tingin nila sa'yo. Pero wala kang ginawang kasalanan, kundi magmahal lang. Kung magmahal ka bilang anak tungo sa magulang, hindi lahat ng magulang marunong umintindi sa anak. May mga magulang na bituin ka sa paningin nila kapag nabigyan mo. Pero kapag wala kang naibigay, basura ka. Meron namang mga kaibigan na sa pakikipagsosyalan, andyan sila kasabay mo. Pero pagdating naman sa problema, wala. Merong mga tao na pupurihin ka, tapos sa bandang dulo, may kapalit na pabor. Tapos yung iba, kunwari, malungkot, kunwari, naghihirap, kunwari, may mga kailangan, pero yung sa kanila lang talaga is gusto nila kung ano ang meron ka. 'Di ba? Na kung titignan mo, lahat naman na meron ka, pinaghirapan mo, no? Budugot pawis mo, lalong-lalo na yung overseas. Sa mga suki ko, no, sa UAE at sa iba pang parte ng mundo, no, from DH to caregivers to nurses to doctors, sa engineers, no, sa seafarers natin, sa mga flight attendants natin na nagpaparitual for their own safety, no, lalong-lalo na yung DH, lalo na kapag yung amo nila is stricto sa kanila na pinaparitual nila. Maraming salamat po sa inyo lahat. At doon naman sa mga tao na nasa healing ritual na gumaling, at saka doon sa comatose patient natin, no, na lumabas na po ng ICU 2 days ago and recovering na po siya ngayon. Maraming salamat sa lahat ng tiwalang binibigay ninyo. Doon sa nagtatanong tungkol sa home service, nakaka-home service po ako dito lang po sa lugar namin or sa nearby provinces. Pero pag pumunta po kasi ako ng Luzon,
si client na po yung nagbubuk. Kagaya ngayon, no, last week, napunta ako ng Luzon dahil sa client ko na tumatakbo sa politics. So, halos buong angkan na nila nasa politics. So, nagpagawa sila ng ritual from everything, no? Hanggang sa papunta ng eleksyon. So, maraming salamat po sa, ano pa ba? Ito yon. Balik tayo dito. Kung gaano kakalawak magmahal, siguro yung sinasabi dito ni Universe is yung regeneration is you have to set some boundaries. Diba? Kasi ito sa love, kalimitan, kapag pinatawad mo yung taong nagkasala kasi mahal mo, doon pa lang sa unang pagkakamali niya, durog na ang puso mo. Sa pangalawa, tiniis mo pa rin kasi yung iba may anak. Diba? Yung iba sobra lang talagang mahal kahit walang anak. Nadudurog ka, napipisak ka, no? Kung titingnan, powder na yung puso mo. Hanggang sa dumating ka na talaga sa punto na wala na, nandun ka na sa classification ng martyrdom. Ito yon. So, maglagay ka ng boundary sa sarili mo kasi kung paulit-ulit niyang ginawa yung kasalanan, ang una mong titignan, natural pa ba yan? O baka merong mga tao na pinaparitual ka para magkahiwalay kayo? Kasi sa totoong buhay, kapag yung magulang hindi nila gusto, yung nagugustuhan ng anak nila, maniwala kayo, may mga magulang pa rin na gumagawa ng ritual, nagpaparitual para magkahiwalay. Dahil sa tingin ng magulang, yung gusto ng anak nila ay hindi karapat-dapat para sa anak nila. Lalong-lalo na kung yung pinag-uusapan is the standard of living. Tapos, yung iba naman, arranged marriage sa Muslim na mga suki ko, no? Yun. Kung gusto nilang makipaghiwalay, para makapiling nila yung gusto talaga nila. And, ano pa ba? Lahat ng issue tungkol sa pag-ibig. Andi dito yung issue na nadudurog na yung puso mo. Kasi hindi mo magawang magpakasal dahil sa dami ng kapatid mo na kailangan mong pagtapusin sa pag-aaral. Tustusan sa araw-araw. Diba? Siguro yung pinakamaganda sa mga magkakapatid, para naman hindi naman ma-neglect yung happiness ng breadwinner. Pag nakapagpatapos siya ng isa, yung kakatapos lang, kung kaya mo lang din mag-take over, para naman ma-enjoy nung isa yung buhay niya, gawin nyo. Kasi, hindi naman habang buhay, siya lang lagi. Kung nakapagpatapos siya ng tatlo, yung tatlo magtulungan para magpatapos pa ng bunso. Ganun lang. And then, lahat kayo magtulungan para sa mga magulang ninyo. That is love. Kasi everything is all about love. Tignan natin sa special episode kung paano tatakbo ang kwento this coming March 12, Wednesday, 2025. Proceed tayo sa special episode. Maraming salamat po.